Kanina, ang Israeli Defense Forces ay naglunsad ng mga airstrike sa Khan Yunis at sa iba pang lugar sa katimugang bahagi ng Gaza upang lumpuhin at itumba ang patuloy na mga pambobomba ng Hamas sa militar ng Israel na kasalukuyang nagsasagawa ng clearing operation sa magulong rehiyong ito. Kung saan ang militar ni Netanyahu ay nakakuha ng report mula sa mga sources nito na ang ilang militanteng Hamas ay naghahanda para sa mga pag-atake na sa mga oras na ito ay hindi na pinakawalan pa ng Israeli Air Force at agad na binomba gamit ang air-to-ground missile upang durugin ang mga terorista na sa sobrang lakas ng bombang pinakawalan ng militar ay tuluyang nawasak ang gusaling pinagtataguan ng grupo. Ayon sa ating nakalap na mga balita na hindi bababa sa 17 ang kumpirmadong tumawid sa kabilang buhay, kabilang na dito ang mga mandirigma ng Hamas na patuloy na nakipagbakbakan sa Israel at pagkadamay sa iilang sibilyan na naroon sa mga pangyayaring ito. Ang hindi natitinag na pagkontra ng Hamas sa IDF ay nagdulot na ng malawakang krisis sa maraming mga Palestinian na ang karamihan sa mga tao dito ay naghihintay na lang ng tulong mula sa gobyerno na isa rin na naghirap dahil sa kasalukuyang karahasan na resulta mula sa maling pagkalkula ng Hamas sa kakayahan ng Israel na kung hindi lang sana ginalaw ng mga teroristang ito ang balwarte ni Netanyahu ay hindi sana aabot sa ganitong sitwasyon ng Gaza na ang maraming sibilyan ang mas naging kawawa sa tunggalian na ito dahil sa ginamit sila ng mga alagad ni Khamenei upang matakpan ang gawain nitong terorismo. Ayon sa pinakabagong pahayag ng Israeli Defense Forces na ang kampanyang militar ng mga Israelita sa Gaza ay magpapatuloy dahil sa hanggang hindi tuluyang natudas ang iilang mga militanteng Hamas na tumatakbo sa bansang ito ay hindi magiging mapayapa ang Israel sa hinaharap. Sinabi din niya na walang ibang gagawin ang puwersang Israeli kundi ituloy ang kampanyang militar nito sa kasulok-sulokang bahagi ng Gaza hanggang sa ilabas at mahanap ng militar ang maraming bihag na itinago ng grupo na hindi nakasalanan pa ng Israel kung may mga madadamay sa mga pambobomba ng Israeli Air Force. Dahil sa maraming beses na silang naglabas ng mga babala sa paglikas, subalit may mga tao pa ring matitigas ang ulo na hindi nilisan ang lugar na ito tulad na lang sa hilagang bahagi ng Gaza. Higit pa rito, sinabi din niya na ang mga pambobomba ng Hamas sa militar ng IDF na nag-iikot at gumagawa ng clearing operation sa Gaza ay magbibigay lang sa gobyerno ng Israel ng isang mapagpasyang tugon upang mas itodo pa ang mga airstrike nito sa iba't ibang lugar sa Gaza na hahantong sa matinding pagkawasak ng bansa na ang Israel ay hindi titigil sa pagbasura sa Hamas hanggang sa hindi tuluyang nakamit ng gobyerno ang mga layunin nito. Ang mga pahayag na ito ng Israeli Defense Forces ay sumasalamin sa mga pagsisikap ng militar na tugisin ang lahat ng banta na nakapalibot sa Israel na ang Hamas ay nag-aaksaya lang ng oras sa pakikipaglaban nila sa mga Israelita dahil ang militar ni Netanyahu ay siguradong tutugon ng malakas upang pasabugin at sunugin ang mga militanteng ito na walang ibang ginawa ang mga terorista kundi ang maghasik ng kademonyuhan sa gitnang silangan. Sa kabilang anggulo, ang maraming rebelde sa Syria na Hayat Tahrir al-Sham ay sinakop na ang isang malaking syudad sa Syria na Hama. Ang syudad na ito ay dating hawak ng mga aso at militar ni Pangulong Bashar na sa sobrang tapang ng mga rebelde na sinabayan ng malupit na mga diskarte sa pakikipagdigma ay nakuha ng HTS rebel ang syudad na ito na walang pag-alinlangang itinumba nila ang maraming militar at terorista na patuloy na sinuportahan ng rehimen ng Iran na dahil sa katalinuhang ipinakita ng grupo, naagaw nila ang dalawang malalaking syudad na Aleppo at Hama. Ipinagpatuloy din ng grupo ang paghahanap nila sa kanilang pangulo upang iharap sa publiko at hatulan ng matinding parusa dahil sa pagsasagawa nito ng terorismo sa kanilang bansa para lang sa pansarili nitong interes na siyang nagpapahirap ng todo sa maraming mamamayan ng Syria. Ang pinaigting na paghahanap ng mga rebelding ito sa kanilang pangulo na si Bashar ay humantong sa kabiguan dahil sa hindi nila mahanap si Assad sa mga panahong ito na ang ibang tauhan ng HTS rebel ay pinasok na ang iba't ibang tunnel na pagmamayari ni Bashar. Subalit hindi pa rin nila mahanap kahit na anino ng kanilang pangulo. Pero nasaan na nga ba si Pangulong Assad sa mga panahong ito?
Bakit pinabayaan na lang niya ang kanyang mga militar sa Syria na dapat ay suportahan niya ang mga ito upang magkaroon naman sila ng kaunting sigla sa pakikipagdigma sa mga rebelde? Ayon sa ating pananaliksik sa utak ng internet, na kayang maghanap ng maraming balita mula sa iba't ibang ahensya, kung saan si Bashar ay tumakas na pala sa Syria noong ika-30 ng Nobyembre na tinungo ni Assad ang bansang Russia upang magtago doon sa kanyang kaalyadong Ruso dahil sa matapang na paglusob ng HTS rebel sa siyudad ng Aleppo noong nakaraang linggo na nagbigay sa kanya ng matinding nerbiyos. Ang patuloy na paglumpo ng mga rebelding Hayat Tahrir al-Sham sa mga tuta ni Khamenei at Assad ay suportado ng Estados Unidos dahil sa tinulungan ng organisasyong ito ang Amerika sa pagputol sa rehimen ni Khamenei na tumatakbo sa gitnang silangan. Na tinitingnan ng Washington ang mga rebelding ito bilang isang kakampi dahil sa kanilang mga layunin na kontrahin at wasakin ang masamang gawain ng Iran at Russia sa bansang Syria dahil sa nagdulot lang ito ng matinding kahirapan sa mamamayan ng Syria sa loob ng maraming taon. Sa kadahilanang inuuna ni Assad ang pagpupuslit ng maraming armas patungo sa Lebanon, Yemen at Iraq upang pasabugin ang gobyerno ng Israel at durugin ang impluwensya ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Ang pagsakop ng mga rebelding grupo sa siyudad ng Hama at Aleppo ay nagbigay na ng matinding kahihiyan kay Pangulong Bashar dahil sa hindi kayang ipaglaban ng militar ni Assad ang mga siyudad na ito, na tinalo lang sila ng mga rebelde, na kung tutuusin ay mas malakas pa ang kanilang mga pandigmang armas kaysa mga rebelding organisasyon, na tila ba wala na silang nagawa pa sa mabilis na pagsulong ng grupong Tahrir al-Sham sa mga lungga ng militar sa Syria. Ang mga pangyayaring ito ay siguradong humantong pa sa matinding bakbakan sa mga susunod na araw o linggo dahil sa hihingi si Bashar ng tulong mula sa mga kaalyado nitong malalakasang militar na posibleng magresulta sa malawakang mga kaswalti. Lalo na sa maraming inosenteng tao sa Syria na siguradong madadamay sila mula sa mga pambobomba ng magkabilang panig. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagsuporta ng Estados Unidos sa organisasyong Hayat Tahrir al-Sham upang kontrahin at wasakin ang mga alagad ni Khamenei sa Syria dahil sa pagpapalawak ng terorismong gawain ni Ayatollah at Bashar sa gitnang silangan? I-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.